kailangan naka-te-form yung ating verb. So, mayroon tayong te-form dito, mayroon din ulit tayong te-form dito. And so on. So, this te-form kasi, pwede siyang ipang-connect na mga verbs. Okay? Verb siyang i-connect mo, dapat naka-te-form siya. So, two or more action takes place in succession. Actions are in the order of occurrence. So, paano ba yan? And then, yung tense, nandun siya sa last verb. Kung siya ba, yung tense nun, ilalagay niyo sa dulo. Halimbawa, kung past tense ba yan, or hindi. So, ito yung sa dulo ilalagay ito. So, nag-connect ka ng mga verbs. Ito yung ginawa mo. Halimbawa, sa maghapon, marami kang ginawa. Naglaba ka, halimbawa, pagising mo, nag-toothbrush ka, kumain ka, naglaba ka, lumabas ka ng bahay, umuwi ka na, nagpahinga ka. So, yung mga ganun. So, ito yung pattern na pwede nyo gamitin doon. Pero, by using this pattern, ibig sabihin, yung pag susunod-sunod nito is based doon sa pangyayari. So, ibig sabihin, sunod-sunod talaga siya. Kung inuna nyo ito, ibig sabihin yan yung unang nangyari. And then after, ito yung sinunod nyong ginawa. And then last, ito yung huli nyong ginawa. So, itong pattern na to, pag ito yung ginamit nyo, is sunod-sunod siya. So, halimbawa ito. This is asa, no? Asa, jogging goshite. Shawa o abite. Kaisha e ikimasu. Okay? So, in the morning, I jog, take a shower, and go to the office. So, yan. Sunod-sunod niya yung ginawa. Kapag ito yung ginamit nyo. So, yung last, gagawin yung te-form, yung verb nyo. So, ito, diba? Yung suru. Suru, naging shite, kasi yung te-form nun. Yung abiru, naging abite. And then yung last is kaisha e ikimasu. So, another example we have here. Manila e itte, ego mite, ocho namimashita. So, I went to Manila, saw a movie, and drank tea. So, yun yung pagkakasunod-sunod. So, di ba went na siya, nangyari na to, tapos na. Kaya yung nangyari na siya, yung tense, nandito sa may dulo. Ano pa? Naka-past tense yung ating last na sentence. Namimashita.